Magandang araw mga kaibigan. Welcome kayong lahat sa channel ko kung saan maraming matututunan. At ngayong araw ay aalamin natin kung paano nga ba nagsimula ang giyera ng US at Israel kontra sa Iran. Pero bago ang lahat ay inaanyayaan ko kayo na mag-subscribe sa channel ko para sa tuloy-tuloy na panunood. Ang alitan sa pagitan ng US at ng Iran ay isang napaka-kontrobersyal dahil noong mga unang taon ng Iran ay tinuturing ng US na isa sa pinakamalapit at kapaki-pakinabang na kaalyado nito. Kaya't nakakagulat na sila ay naging mortal na magkaaway sa kasalukuyan. Pero paano nga ba naging ganito ang relasyon ng US at Iran? Para maintindihan ito, kailangan nating bumalik sa isang panahon na halos nakalimutan na ng marami. Noong unang bahagi ng 1900, ang Iran ay hindi pa Islamic Republic. Ito ay pinamumunuan ng isang hari. Ang dinastiyang ito ay tinatawag na Qajar Dynasty. Sila ay namuno sa Iran ng mahigit na isang siglo. Ang bansa ay pinamumunuan na tinatawag na Shah o Hari na may napakalawak na kapangyarihan sa pamahalaan, hukbo at ekonomiya ng bansa. Ngunit noong 1905 hanggang 1911, ang kapangyarihan ng mga Shah ay sinimulang kuwestiyonin ng mismong mamamayan. Sumiklab ang malawakang kilusan sa Iran na tinatawag na Persian Constitutional Revolution. Ang layunin ng revolusyong ito ay limitahan ang kapangyarihan ng hari at magtatag ng isang parliament o majlis upang magkaroon ng boses ang mga mamamayan sa pamamahala ng bansa. Naging matagumpay ito at itinatag ang unang konstitusyon ng Iran ng 1906. Ito ay isang constitutional monarchy kung saan may hari pa rin pero hindi na siya ang may hawak ng kapangyarihan. Sa panahong iyon, ang Iran ay nasa gitna ng matinding impluensya ng dalawang malalakas na kapangyarihan, ang British Empire at ang Russian Empire. Sa katunayan, noong 1907, nagkaroon pa nga ng isang kasunduan ng dalawang imperyo na hatiin ng Iran na tinatawag na Anglo-Russian Convention of 1907. Sa kasunduang ito, ang Northern Iran ay mapupunta sa impluensya ng Russian Empire at ang timog na bahagi naman nito ay sa British Empire. Walang alam ang mga taga-Iran sa naganap na kasunduan. Habang lumalala ang kahinaan ng Qajar Dynasty, lalong nawala ng tiwala ang mga tao sa Iran sa kanilang pamahalaan. At sa loob lamang ng ilang dekada, isang bagong leader ang lilitaw mula sa hanay ng militar, isang tao na magbabago sa direksyon ng Iran. Ang pangalan niya ay Reza Shah Pahlavi. Noong 1921, nagsagawa siya ng isang coup at noong 1925, tuluyan niyang pinatalsik ang Qajar Dynasty at itinatag ang Pahlavi Dynasty, ang dinastiyang mamumuno sa Iran. Hanggang sa revolusyon ng 1979, sa ilalim ni Reza Shah Pahlavi, sinubukang niyang gawing moderno ang bansa. Kabi-kabila ang pagpapatayo ng infrastruktura. Nagpatayo siya ng mga riles at libu-libong kilometro ng mga kalsada. Ginawa niya ring moderno at pinakamahusay ang kanilang militar at sinubukang gawing mas sekular ang lipunan. Pero may isang bagay na hindi kontrolado ng Iran, ang kanilang langis. Bago pa man mapaltan ang Qajar Dynasty, ay nakipagkasundo na ito sa isang British entrepreneur na si William Knox Darcy. Sa ilalim ng kasunduang ito, siya lamang ang may eksklusibong karapatan para mag-explore at magmina ng langis sa halos buong Iran. Kasama rin dito ang hatian ng kita na 16% ay mapupunta sa Iran na lubhang napakaliit kumpara sa 84% na mapupunta sa kumpanya ni William. Noong 1908, nakakita ng malaking oil field ang team ni Darcy sa Masjed Suleiman at mula rito nabuo ang Anglo-Persian Oil Company noong 1909. Ang langis ng Iran ay kumikita ng bilyon-bilyon pero hindi ito napupunta sa mga taga-Iran. Noong 1951, naihalal si Mohammad Mossadegh bilang Prime Minister ng Iran. Agad niyang ginawa ang pag-nationalize ng industriya ng langis at itinatag ang National Iranian Oil Company. Pinatalsik din niya ang maraming British diplomat sa bansa at isinara ang British Embassy sa Tehran. Dahil sa mga hakbang na ito, uminit ang tensyon sa pagitan ng British at Iran. Bumawi naman ang British sa pamamagitan ng economic sanction at pag-freeze ng mga assets ng Iran sa British banks. Nagpadala rin ang British ng Royal Navy nito sa Persian Gulf upang pigilan ang barkong naglalaman ng Iranian oil. Sinasabi nila na stolen property daw ito, ngunit hindi naging epektibo ang mga ginawa na British. Kaya nagplano sila na patalsikin si Mossadegh. Nakipagtulungan ng British Intelligence MI6 sa Central Intelligence Agency o mas kilala bilang CIA. Noong una ay ayaw sumali ng US sa plano pero kalaunan ay napapayag din ito dahil sa argumento na kung mananatili si Mossadegh sa kapangyarihan ay baka mahulog ang Iran sa Soviet influence. Sa panahong iyon ay may Cold War sa pagitan ng US at Soviet Union kaya magiging problema din talaga sa US kapag napasa ilalim ng Soviet Union ang Iran. Matapos mapapayag ng British ang US, nagsimulang magpulong ang CIA at MI6 sa Cyprus noong June 1953. Sa pagpupulong na ito ay pinlano nila
kung paano isasagawa ang coup at kung sino ang magiging leader nito. Si Fazlollah Zahedi ang napili nilang magiging leader kung sakaling maging matagumpay ang coup. July 19, 1953. Sinimulan ng CIA ang plano at dito ay pinadala nila si Kermit Roosevelt Jr. sa Iran. Ang kanyang misyon ay mag-organisa ng coup sa loob ng Iran. Para magawa ito, sinuhulan niya ang ilan sa mga politiko at military officers. Kumausap din siya ng mga gang leaders upang magpanggap ng mga komunista at yung iba naman ay nagpanggap bilang loyalista ng Shah. Nagsagawa sila ng rayot sa Tehran. Sinuhulan din niya ang mga newspaper editor at radio broadcasters upang maglabas ng mga artikulo na nagsasabi na si Mossadegh ay dictator at gustong sirain ang Islam at ang monarkiya. Noong Agosto 15, 1953, pinapirma nila si Mohammad Reza Shah ng kautusan para arestuhin si Mossadegh pero nabigo ang plano. Nalaman ni Mossadegh ang balak at maraming coup officers ang nahuli. Sa takot na mahuli, tumakas ang Shah papuntang Rome, Italy. Kahit nabigo sa unang plano si Kermit Roosevelt, hindi ito umalis sa Tehran. Sa halip, mas pinukos niya ang pag-atake sa pamamagitan ng pagpapalaki ng rayot sa mga kalye ng Tehran. Sinalakay ng mga nagrarayot ang mga government building. Kalaunan ay pati ang bahay mismo ni Mossadegh at dito bumagsak ang kanyang gobyerno. Mahigit 200 hanggang 300 katao ang namatay sa nangyari. Nahatulan naman si Mossadegh ng house arrest. Matapos ang matagumpay na coup laban kay Mossadegh, bumalik sa Iran si Mohammad Reza Shah at dito ay binalik din sa kanya ang halos lahat ng kapangyarihan ng gobyerno. Mas naging kontrolado niya ang military, parlamento at ekonomiya ng bansa. Tinanggal din niya ang mga politiko at party na sumusuporta kay Mossadegh. Sa tulong ng CIA, nagtayo ang Shah ng secret police. Pinangalanan niya ito ng Savak at ang layunin nito ay mag-imbestiga ng mga kalaban sa gobyerno at mag-espiya sa mamamayan. Ang kontrol sa langis ay ibinalik din sa kamay ng dayuhan. Binago din ang hatian na kung dati ay 16%, ay itinaas ito sa 50%. Sa mga panahong ito naging malapit na kaalyado ng US ang Iran. Katunayan ay binigyan pa nga ito ng bilyon-bilyong dolyar na tulong pinansyal. Binigyan din ito ng mga modernong armas at military training para mas lumakas ang militar nito. Noong Disyembre 8, 1953, nagbigay ng talumpati si President Dwight D. Eisenhower sa UN General Assembly. Tinawag ang talumpating ito bilang Atoms for Peace. Layunin nito na hikayatin ang mga kaalyadong bansa na gamitin ang nuclear technology para sa energy at science, kasama ang Iran sa bansang napiling tulungan ng US para turuan at bigyan ng mga kagamitan para makagawa ng nuclear power plant. Noong mga bandang November 1967, sinimulan ng Iran ang paggawa ng nuclear facility sa Tehran. Sa tulong ng US, nagsupply ito ng 5 megawatt light water reactor at initial HEU fuel na may 93% na enrichment. Ibig sabihin ito ay weapon-grade uranium. Kayang gumawa ng nuclear weapon. Pagkatapos ng 1973 oil crisis, biglang yumaman ang Iran dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Dahil dito, si Mohammad Reza Shah ay nagplanong gumawa ng malaking nuclear program. Nagtayo ito ng 20 hanggang 23 nuclear reactors. Itinayo niya din ang Atomic Energy Organization of Iran na may budget na 30 hanggang 40 bilyon, isa sa pinakamalaking nuclear plants sa mundo ng mga panahon na iyon. Pero hindi ito naging maganda sa paningin ng mga Iranians. Bagamat maganda ang mga plano, hindi nila gusto ang pagbabalik sa kapangyarihan ni Mohammad Reza Shah. Lalo na sa pagbabalik niya ay mas lalong lumakas ang autoritarian niyang pamumuno. Pakiramdam din ng mamamayan ay ang malaking porsyento ng yaman ng bansa ay napupunta lamang sa royal family at hindi sa mga tao. Pagsapit ng January 26, 1963, inilunsad ni Mohammad Reza Shah ang White Revolution. Sinasabi na ito ay isang malaking reforma para gawing modern at palakasin ang ekonomiya ng bansa. Ito ay binubuo ng 19 na reforma. Ilan sa mga ito ay ang reforma sa industriya, sa health program, edukasyon at maging sa lupa. Ang mga reforma na ito ay labis na ikinagalit ng ilang mga elite at ng mga religious leader dahil para sa kanila ito ay pagpapalaki ng sakop ng kapangyarihan ng Shah. Halimbawa, sa reforma ng lupa, ang mga nagmamay-ari ng malalaking lupa ay napilitang ibenta ang kanilang lupa sa gobyerno para ipamigay sa mga magsasaka. Binago din ang sistema ng akademya sa mga paaralan. Ginawa itong mas pang-western at pinahina ang impluensya
Persia ng Islamic tradition. Binigyan din ang mga kababaihan ng karapatang bumoto at tumakbo sa mga posisyon sa gobyerno. Si Ruhollah Khomeini ang naging national leader ng oposisyon ng Shah at pagdating ng June 3, 1963, nagbigay siya ng talumpati sa isang relihiyosong pagtitipon para sa Ashura, isang mahalagang araw para sa Shia Islam. Sa sermon na ito, matapang na kinondena ni Khomeini ang pamahalaan ni Muhammad Reza Shah Pahlavi. Inakusahan niya ang Shah na sinisira daw nito ang relihiyong Islam at sinabi niya din na ang gobyerno ay naging sunod-sunuran sa US at Israel. June 5, 1963, inaresto si Khomeini ng security forces at kinulong sa Tehran matapos ang pag-aresto. Nung araw din na yun ay mabilis kumalat ang balita at libo-libong mga tao ang lumabas at nagprotesta sa kalye. Sinugod nila ang mga istasyon ng pulis, pati ang opisina ng secret police ng Shah at mga bahay ng mga ministro ay napuno ng mga relihista. Dahil dito ay nag-utos ang Shah ng martial law. Sa sumunod na araw, nagsimulang magprotesta ang mga taga-Peshwa papuntang Tehran pero hinarang ito ng mga sundalo. Pinakiusapan ang mga relihista na itigil ang pagpoprotesta pero hindi natinag ang mga relihista at dito na uminit ang tensyon. Pinagbabato nila ang mga sundalo at bilang sagot ay pinaputukan ng mga sundalo ng machine gun ang mga relihista. Tinatayang mahigit 300 ang namatay at nasugatan sa nangyari. Dahil sa nangyari, lalong tumindi ang galit ng tao laban sa Shah. Mas naging organisado ang oposisyon at palihim na hinikayat ang mga tao para sumama sa kilusan. Si Khomeini naman ay ipinatapon sa Turkey, pagkatapos ay sa Iraq at kalaunan ay sa France. Ganun pa man ay hindi ito tumigil sa pangbabatikos sa rehimen. Dumaan ang Iran sa isang dekada ng lumalaking tensyon sa politika at lipunan. Ito ay naglatag ng pundasyon para sa revolusyon ng 1979.